Siya ay ipinadala sa paglipad palabas ng bundok Penyet. Samantala, ang mga nilalang na nagtipon-tipon sa labas ng bundok ay nagmamadaling umatras sa likuran nang makita ang labanan sa takot na mahayla sa labanan. Consider yourself lucky. I'll let you go this time. Sa sandaling nagpalitan sila ng suntok. Nalaman kaagad ni James kung gaano kalakas ang Celestial Ants. Bagamat tiwala siyang kaya niyang lipulin ang mga ito, alam niyang tiyak na masasaktan siya sa labanan. Dahil hindi pa ito ang oras para makuha ang sukdulang probidensya, hindi na kailangang mag-aksaya ng kanyang oras dito. Sa lakas ng impact, mabilis siyang nakatakas. Sa isang iglap, humarap siya kina Chusai, Brielle, at Maxine at casual na ikinaway ang kanyang kamay. Ang makapangyarihang enerhiya ay nagkatawang tao sa kanyang palad. Nakinaladkad sila sa Celestial Abode. Pagkatapos, mabilis siyang tumakas sa lugar. Hindi nagpahabol si Maveth. Pagkaalis ni James, nag-transform siya pabalik sa anyo ng tao at bumagsak sa lupa. Ang kanyang buhay ay nakabitin sa isang sinulid. Boss! Nag-transform din si Kakosh sa anyo ng tao at nagmamadaling lumapit sa kanya. Nag-aalalang nagtanong, ayos ka lang ba? Umupo si Maveth sa lupa. May dagwang sugat sa kanyang dibdib. At ang kanyang mukha ay hindi pangkaraniwang namumutla habang siya ay nagmumura. I underestimated James. He's much stronger compared to on he first fight against Yorick. Habang nagsasalita siya, ngumisi siya at naglabas ng hilang elixir para gamutin ang mga sugat niya. Sa tabi niya, si Kakosh, na nasugatan din, ay nagpapagaling din sa kanyang mga sugat. Tinanong niya, ano ang dapat nating gawin ngayon? Pinag-isipan ito ni Maveth at sinabing, hindi na kailangang mag-alala. 2 war orders ang hindi pa lumalabas. May pagkakataon pa kami. Nakuha niya kami sa pagkakataong ito dahil minamaliit namin siya. Sa susunod na makaharap ko siya, magagawa ko na. Para lipulin siya ng madali hanggat nasa peak condition ako. Hindi siya naghabol. Iyon ay dahil siya ay nagdusa ng mga pinsala. At ito ay maaaring makaapekto sa kanyang pagganap sa labanan. At saka, hindi pushover si James. Habulin man niya. Baka hindi niya ito matalo at maaga pa rin ang war order niya. Sa sandaling iyon, malayo na ngayon si James sa Mount Penyet. Alam niyang ang war order na hawak niya ay makakaakit ng atensyon ng marami. Kaya, hindi siya tumungo sa mga matataong lugar at sa halip ay nakipagsapalaran sa kabundukan at kagubatan. Pagkarating sa isang liblib na lugar, pumasok siya sa Celestial Abode. Sa loob ng Celestial Abode, the moment James appeared, Brielle asked, how did it go? James, are you alright? Ikinalat ni James ang Sacrilegious Ascension, ang kapangyarihan ng Dragon Bones, at Elemental Inversion, bago umupo sa isang lotus na posisyon sa lupa at pinaganya ang demonic energy sa loob ng kanyang katawan upang pagalingin ang matagal na epekto ng Sacrilegious Ascension. Ayos lang ako, nakasuot ng malungkot na ekspresyon. Sinabi niya, hindi ko akalain na magiging ganito kalakas ang Celestial Ants. Akala ko kaya kung Daijin ang sinumang nilalang gamit ang aking kasalukuyang lakas. Gayunpaman, hindi ko man lang mabutas ang depensa ng isang Celestial Ant. Ngayon, 31 war order ang lumitaw, at 2 na lang ang natitira. Kapag ang huling 2 ay lumitaw at ang 33 yugto ng Celestial Palace ay nagbukas, ang oras ay hinog na para sa pakikipagkumpetensya para sa sukdulang Providence. Walang ideya si James kung ano ang hitsura ng 33-stage Celestial Palace. Ngayon, naghihintay na lamang siya sa paghihintay. Naniniwala siya na malapit nang lumitaw ang huling 2, at malapit na siyang pumasok sa 33 yugto ng Celestial Palace. Hindi nagtagal. Gumaling ang mga sugat sa loob ng kanyang katawan. Hindi sila nagtagal sa loob ng Celestial Abode.
Sa halip, nagtago sila sa makakapal na mga daong ito at pansamantalang nanatili sa kagubatan. Sa tuktok ng isang bundok, si James ay nakaupo sa isang lotus na posisyon sa lupa. Nag-iisip. Nakatingin siya sa umaalon na bulubundukin sa di kalayuan na nilakad ni Brielle papunta sa kanya at umupo sa tabi niya. Nang makitang tahimik si James, nagtanong siya, "Isang sentimos para sa iyong mga iniisip." Tinipon ni James ang kanyang sarili at sinabing, "Matagal na akong nasa closed-door meditation. At naisip ko na sapat na ang lakas ko para malampasan ang lahat ng pagsubok." Gayunpaman, sa harap ng mga celestial ants, napagtanto ko na ang lakas ko ay mas mahina kaysa sa akin. Naisip ko, pinag-iisipan ko kung anong uri ng makapangyarihang mga figure ang lilito pagdating ng oras upang makipagkumpetensya para sa sukdulang probidensya. Nakangiting sabi ni Brielle, "Everything is preordained by fate, there's no need to force the issue." Ngumiti ng mahina si James. Kung ito ay iba pang mga probisyon, tiyak na hahanapin niyang makuha ang mga ito sa anumang paraan na kinakailangan. Gayunpaman, wala siyang gaanong pagnanais sa oras na ito. Marahil ito ay hindi gaanong kapaki-pakinabang sa kanyang paglalakbay sa paglilinang. Kailangan niyang maranasan ang 3 apocalypse at 9 na kapigatian ng paisa-isa. Iyon lang ang tanging paraan upang maabot ang rurok ng kanyang lakas. Gayunpaman, hindi niya nais na ang iba pang mga nilalang ay makamtan ang pangangalagang ito. Tumingin si James kay Brielle sa tabi niya at sinabing, "Kung matamo ko itong probidensya, iaalok ko ito sa iyo." Natigilan si Brielle. Sa sandaling iyon, hindi niya alam kung ano ang ibig sabihin ni James. Ito ay isang Diyos na hindi mabilang na mga nilalang na pinangarap na angkinan. Ngunit narito si James na nangako na ibibigay niya ito sa kanya bilang isang regalo. "Ti sa akin, Ma'am." Tumango si James at sinabing, "Noon sa Lachlan sa Demon Realm, ninakaw ko ang puno ng body ng iyong clan. Binigyan mo rin ako ng Elixir of 9 Deaths. Sige, tama na ito." Nagdilim ang mukha ni Brielle. Akala niya gustong ibigay sa kanya ni James ang Providence dahil may crush ito sa kanya. Hindi niya inaasahan ang ganitong dahilan. Hindi nasiyahan. Hindi niya tinanggap ang magandang alok ni James. Sa halip, tumayo siya at tumalikod para umalis. Habang gumagalaw ang kanyang isip, pumasok siya sa Celestial Abode, sa City Lord's Mansion ng Celestial Abode. Ang Spirit Tool ay nakatayo sa tabi ni James habang nakasandal sa isang tungkod at magalang na binati siya. "Guro," tumingin sa kanya si James at nagtanong, "Spirit Tool, gaano karami ang alam mo tungkol sa Sword Realm ng Ancestral Sword Master?" Ang Spirit Tool ay umiling at sinabing, "Ang Ancestral Sword Master ay isang figure ng Primeval Age. Bagamat ang kanyang swordsmanship ay naipasa na, ang kanyang sariling nilikha na 5 Great Sword Realms ay ang mga pamantayan pa rin ng swordsmanship sa kontemporaryong edad. Gayunpaman, mababaw lang ang pagkakaintindi ko sa bagay na iyon. Marahil kahit ikaw ay higit na nakakaalam kaysa sa akin." Nang marinig ito ni James ay nalungkot. Ang Spirit Tool ay isang napakalakas na figure, at nais niyang humingi ng kanyang payo. Alam din ng Spirit Tool kung bakit dumating si James upang humingi ng payo sa kanya. Pinag-isipan niya ito at sinabing, "Sa aking pagkaunawa, ang una at ikalawang Sword Realms ay simple. Hanggat naglilinang ka ng husto, ang iyong mga pagsisikap ay magbubunga sa kalaunan. Gayunpaman, ang parehong ay hindi masasabi tungkol sa ikatlo at ika-4 na kaharian. Ang ikatlong kaharian, lalo na, ay ginagawang mailap ang puso ng tao, tulad ng pagiging espada." "Guro, kung pakiramdam mo ay walang timing, mayroon akong ilang mungkahi na nais kong gawin." Nang marinig ito, tumingin sa kanya si James at nagtanong, "Anong mga mungkahi?" Sinabi ng Spirit Tool,
Minsan mong pinatay at nahak ang iyong daan sa Tribulation World sa loob ng 30,000 taon. Sa buong panahon, ipinanganak ang hangarin na pumatay. Kung epektibo mong magagamit ang layunin ng pagpatay at ipasok ito sa iyong swordsmanship, maaari kang maging magagawang lumikha ng isang nakakatakot. Nang marinig ito, malalim ang iniisip ni James. Salamat sa iyong payo. Hindi nagtagal si James sa Celestial Abode. Dumating siya sa tuktok ng isang bundok sa labas at inutusan ang Spirit Tool na mag-set up ng time formation. Nanatili siya sa loob ng time formation at nagsimulang maunawaan kung ano ang sinabi ng Spirit Tool. Noon, nang maranasan niya ang mga kapigatian sa Planet Galileo, nagtungo siya sa Tribulation World at pinatay ang kanyang daan sa loob ng 10,000 taon. Ang hindi mabilang na mga taon ng walang kabuluhang pagpatay ay nagdulot ng malakas na murderous energy at pagpatay na layunin na maypan sa loob ng kanyang katawan. Sa simula, nakakatakot ang layunin ng pagpatay. Gayunpaman, habang lumilipas ang panahon, dahan-dahan niyang nakontrol ang layunin ng pagpatay at sugpuin ang mga ito sa loob ng kanyang katawan. Kung hindi, sa kanyang layuning pumatay lamang, magagawa niyang takutin ang maraming makapangyarihang figure, kahit na kaya na niyang kontrolin ang mga ito. Ang layuning ito ng pagpatay ay lilito sa tuwing siya ay nagagalit. Ang kanyang aura ay maaari lamang magtanim ng takot sa puso ng kanyang mga kaaway. Ngunit sa ngayon, hindi pa niya magagamit ang kapangyarihang ito para harapin ang kanyang mga kaaway. Sa tuktok ng bundok, ipinikit ni James ang kanyang mga mata, at ang murderous energy ay naging material mula sa loob ng kanyang katawan. Agad na nagbago ang aura na ito, parang walang awa na killing machine. Tumindig ang balahibo niya, at nakakatakot ang ekspresyon niya. Ilang tao ang nagkukumpulan sa di kalayuan Brielle, Maxine, at Chusai. Alam ng tatlo na nasa loob ng time formation si James. Sa ngayon, nararamdaman nila ang isang malakas na layunin ng pagpatay. Kumunat ang noo ni Maxine at sinabing, "What the hell is James doing? Why is such a terrifying killing intent?" Napatitig si Chusai kay James na nasa loob ng time formation. Pagkaraan ng ilang oras, sinabi niya, "Hindi ko talaga alam kung paano nagawa ni James na magkaroon ng napakalaking murderous energy sa loob ng kanyang katawan." Gayunpaman, tila sinusubukan niyang kontrolin ang kapangyarihang ito. "What a freak!" bulong ni Brielle. Nakatingin lang ang tatlo sa gilid. Pabago-bago tuloy ang aura ni James. Kung minsan, lalabas ang kanyang layunin sa pagpatay. Minsan, sila ay pinipigilan. Pagkatapos, gaganap si James ng isang sword dance. Walang ideya ang tatlo kung ano ang nililinang ni James o kung ano ang kanyang pinag-iisipan. Isang buong buwan silang naghintay sa labas ng time formation. Pagkaraan ng isang buwan, nang may naramdamang isang bagay, mabilis na inilabas ni Chusai at Brielle ang kanilang mga war order. Ang war orders ay naging transparent, at ang napakalaking kapangyarihan ay naganap mula sa loob nila. Malapit na bang magbukas ang 33-stage Celestial Palace? Bulalas ni Chusai habang pinapanood ang pagbabago ng war order sa kanyang kamay. Kabanata 2824. Ang pag-unawa sa daan ay iba minsan. Minsan, mauunawaan ng isang tao ang bagay habang tumatakbo ang mga pag-iisip sa isipan ng isa. Sa ibang mga pagkakataon, gayunpaman, ang isa ay hindi makakakuha ng anumang pananaw kahit na ang isa ay pumasok sa isang closed-door meditation para sa millennia. Kasalukuyang nararanasan ni James ang huli. Para ma-fuse ang murderous energy sa swordsmanship, kailangan muna niyang kontrolin ang murderous energy sa kanyang katawan at gawing kapangyarihan ang mga ito. Ito ay lubhang mahirap, pagkatapos gumawa ng maraming pagtatangka sa loob ng mahabang panahon. Halos hindi niya ito nagamit, bago niya maambyo ang murderous energy sa kanyang swordsmanship.
Nag-react ang War Orders. Nagmamadali siyang huminto. Kinuha ang kanyang War Order. At naglakad palabas ng Time Formation. Sabay na tumayo sina Brielle at Chusai. Nang makitang lumabas si James sa Time Formation, sinabi ni Brielle, nag-react ang War Order. Lahat ng 33 War Order ay lumabas na. Magbubukas na ang 33-stage Celestial Palace. Ma'am, tumango si James. Tinanong ni Chusai, kumusta ang iyong closed-door meditation? James. Bahagyang umiling si James at sinabing, walang gaanong pag-unlad. Isang hakbang lang ang kaya kong gawin. Hindi pa lumilitaw ang Gorger. Sa 33-stage Celestial Palace ko lang yata siya makikilala. Batay sa orihinal na plano ni James. Gusto niyang makipagtambal sa Gorger. Sa pamamagitan ng pagsasama-sama ng kanilang lakas. Maaari silang madaig laban sa lahat ng mga pagsubok. Sa sandaling iyon, ang mga utos ng digmaan sa kanilang mga kamay ay naging mas malinaw. Sa huli, naging puting liwanag ito at pumasok sa katawan ni James. Ang parehong ay totoo para sa Chusai at Brielle. Ang kanilang War Orders ay naging isang puting liwanag at pumasok sa kanyang katawan. Sa sandaling iyon, isang napakalaking kapangyarihan ang nagmula sa loob ng kanilang mga katawan at hinayla sila patungo sa langit. Sumunod, lumitaw ang isang bitek sa langit. At pumasok sila sa bitek bago naglaho ng walang bakas. Lumabo ang paningin ni James. Nang muli siyang lumitaw, siya ay nasa hindi kilalang lugar. Pinagmasdan niya ang paligid at napansin niya na isa itong malaking arena na napapalibutan ng mahiwagang halos. Isang arena. Naguguluhan si James. Habang pinagmamasdan niya ang paligid, napansin niyang may mga nilalang na lumilitaw sa paligid niya. May kabuuang 33 sa kanila. Maligayang pagdating. Habang ang lahat ay naguguluhan. Isang boses ang bumungad. Sino nandyan? Nataranta ang lahat habang pinagmamasdan ang paligid. Habang lumalakas ang boses, isang itim na liwanag ang bumaba mula sa langit at nabuo ang figure ng isang matandang lalaki. Nang marinig ito, nataranta ang lahat. Nagpatuloy ang guardian. Ngayon, ang War Orders ay ganap na sumanib sa iyong katawan. Nag-transform din sila bilang isang kristal sa loob ng iyong katawan. Sa tuwing makakatanggap ka ng pinsala, ang kristal na nabuo ng War Orders ay makakatanggap ng pinsala. Kapag ang kristal ay ganap na nawala, madi-disqualify ka. Nang marinig ito, marami ang nagsimulang mag-inspection sa kanilang mga katawan. Ganon din ang ginawa ni James, napagtanto niya na may malakristal na bagay sa elixir field malapit sa kanyang tiyan. Huwag maliitin ang kristal. Isa rin itong providence. Pagkatapos na masira, ang kapangyarihan nito ay ganap na maa-absorb ng iyong katawan. At ang iyong sage energy at pisikal na lakas ay lalakas. Kaya, anuman ang kahihinatnan sa huli, bawat isa sa inyo ay makakatanggap ng isang probidensya sa pagdating sa arena na ito. Lumakas ang boses ng guardian. Siyempre, ang antas ng pagkasira ng iyong kristal ay may kaugnayan sa iyong lakas. Kung mas malakas ka, mas mabagal ang iyong kristal na mag-iipon ng pinsala sa tuwing inaatake ka. Hanggat ang kristal ay hindi nabasag, hindi ka magdurusa. Pinsala kahit gaano pa kalakas ang atake ng kalaban. Nang marinig ito, natigilan ang lahat. Talaga bang hindi sila makakaranas ng anumang pinsala? Napaka-magical. Matapos iayos ang sarili, huminga ng malalim si James at pinagmasdan ang paligid. Napagtanto niya na napakalaki ng arena. Ang lahat ng 33 manlalaban ay magkakaroon ng sapat na espasyo upang makipaglaban sa nilalaman ng kanilang puso. Matapos suriin ang kanyang paligid, natagpuan niya si Chusai. Binilisan niya ang kanyang bilis. Naglakad siya patungo kay Chusai at nakipagkita sa kanya. Chusai, James. Nagbatian ang dalawa. Napansin din ni James si Brielle. Ang kinaroroonan niya ngayon ay may kalayuan sa kanila.
At siya ay kasalukuyang nasa isang sulok. Tara, hanapin natin si Brielle, sabi ni James. Pagkatapos, nagmamadaling umalis ang dalawa at nakipagkita kay Brielle. Hindi nagtagal, natagpuan nila siya. Samantala, ipinaliwanag ng guardian ang mga patakaran ng paligsahan. Walang anumang mga paghihigpit. Ang lahat ng mga kalahok ay pinahintulutan na gumamit ng anumang armas, pamamaraan ng paglilinang, at anumang paraan. Ang layunin ay upang salakayin ang kalaban at maubos ang enerhiya ng kanilang mga kristal. Sa katunayan, tutulungan nila silang pinuhin ang kanilang mga kristal. Pagkatapos ng lahat, ipinaliwanag ng tagapangalaga na ang kristal ay isang providence din. Kapag nabasag ang kristal, bubuhos ang enerhiya at magpapalakas ng lakas. Gayunpaman, hindi alam kung gaano kalaki ang lakas ng isang tao. Kailangang hintayin ni James na mabasag ang kristal ng isang tao at sumanib sa kanilang katawan upang malaman. Siyempre, sa buong labanan, pinahihintulutan kayong bumuo ng mga grupo. Lumaban sa nilalaman ng inyong puso. Lahat, ang huling tatayo ay makakamit ang sukdulang paglalaan. Sa oras na iyon, ang pag-abot sa Emperor rank ay sandali lang. Pagkatapos, ang tagapangalaga ay nawala ng walang bakas. May tiwala si James sa lakas ni Feb. Siya ay isang Gorger mula sa Gorger bloodline. Mula pa noong primeval age. Wala pang ni isang ancestral god. Gayunpaman, ang ilan ay malapit ng maging isang ancestral god. Ang Grand Patriarch ng mga Tharguin at ang Gorger, ang ama ni Feb, ay kabilang sa kanila. Sa pamamagitan ng pagsasama-sama ng kanilang mga puwersa, maaari nilang tiyak na madaig ang lahat ng laban. Itinaas ni Chusai ang kanyang tingin noong Feb. Hindi siya makapaniwala na ang mukhang hindi nakakapinsalang babae na ito ay magiging isang Gorger. Ikaw ang Gorger na pumatay sa daanan mo sa Yandal. Nagtatakang tanong ni Chusai. Mayabang na sabi ni Feb. Don't look at me with those condescending eyes, I don't feel comfortable. Agad na tumalikod si Chusai. Lumapit si Brielle at sinabing, Okay now, enough of this. What should we do next? Pinagmasdan ni James ang paligid. Ang mga nakapaligid na nilalang ay umatras na sa likuran at napanatili ang isang ligtas na distansya mula sa iba dahil sa takot na tambangan. Napansin din ni James ang ilang pamilyar na mukha. Si Lucifer ng Hadin clan, Yorick ng Athurans, Maveth ng Celestial Ant Race, Milo ang Primordial Demonic Ape, at marami pang iba ay naroon. Lahat sila ay nag-iisa. Tila, wala silang ideya na maaari silang bumuo ng mga koponan. Gayunpaman, sa kritikal na sandali na ito, huli na ang lahat. Huwag nating madaliin ang mga bagay-bagay. Sinabi ni James. Unang yugto pa lang ito. Kaya huwag muna tayong magmadali sa ngayon. Hindi automatikong hihilam ang kristal pagkatapos makaranas ng pinsala. Maging ang mga huling nakatayo. Mawawala sa atin ang sukdulang probidensya. Nagsimulang pag-aralan ni James ang sitwasyon. Dahil kasi simula pa lang ng labanan. Hindi na kailangan pang kumilos. Ngayon, kailangan lang nilang maghintay. Habang nagkakatipon silang apat, walang maglalakas loob na lumapit sa kanila. Sa sandaling iyon, ang bawat nilalang ay umatras sa isang medyo ligtas na lugar sa arena. Mukhang pareho sila ng opinyon ni James. Pinlano nilang manatili sa tabi at hintayin ang iba na ma-disqualify upang sila ang makikinabang sa huli. Sa isang kisap mata, lumipas ang 10 minuto, walang kumibo. Sapat na ang paghihintay. Naikuyom ni James ang kanyang mga kamao at sinabing, sa mga ganitong pagkakataon, dapat tayong magkusa at umatake. Sa sandaling iyon, nakatalyze niya ang elemental inversion at ipinatawag ang kapangyarihan ng Dragon Bones. Hindi niya ginamit ang Sacrilegious Ascension. Iyon ay dahil siya ay pansamantalang manghihina pagkatapos ikalat ang Sacrilegious Ascension. Dahil walang katapusan ang laban na ito,
Hindi niya mapapayag ang sarili na manghina. Kapag may sumikop sa bintana ng pagkakataon at umatake, maaari siyang ma-disqualify. Ang Crep Myrtle Divine Sword ay naging materyal sa kanyang kamay. Habang pinagmamasdan niya ang paligid, nabigla siya habang sinasabi, "Sino ang dapat nating salakayin?" Nakasuot ng malungkot na ekspresyon. Sinabi ni Chusai, ang mga nasa arena ay ilan sa mga pinakanakakatakot na kababalaghan mula sa lahat ng sulok ng universo. Lahat sila ay nagtataglay ng nakakatakot na lakas. Wala sa kanila ang isang pushover. Tumango si Brielle at sinabing, "I agree," nonchalantly na sabi ni Feb. Kung ganoon, random lang pumili tayo ng isa para bugbugin. Iniskan niya ang kanyang paligid at itinuro ang direksyon sa timog kanluran. Na nagsasabing, "Pinili ko siya." Lumingon si James at ang iba pa sa direksyong timog kanluran. Itinuro ni Feb ang isang 30 taong gulang na lalaki. Siya ay may taas na 180 sentimetro at matipuno ang katawan. Bilog ang mukha, makapal ang kilay, at magaspang ang ekspresyon. Nang may naramdaman ang lalaki, tumingin ang lalaki kay James at sa barkada. Nang makitang lahat sila ay nakatingin sa kanya, nanlamig ang kanyang dugo habang iniisip ang sarili. Huwag mong sabihin sa akin na plano nila akong salakayin. Ang nilalang na ito ay nagmula sa isang nakakatakot na mundo sa universo. Kahit na ang mundo ay hindi isa sa 7 Greater Realms, ang lakas nito ay maihahambing sa kanila. Ang Fatal Realm ay isang nakakatakot na mundo sa universo. May isang walang kapantay na manlalaban sa mundong ito na kilala bilang Fatal Emperor. At ang kanyang pangalan lamang ay nagtanim ng takot sa mga buhay na nilalang sa mundong iyon. Ang lalaking ito ay si Kuv Seftiz, isang inner disciple ng kasalukuyang Lord of the Fatal Realm. Siya ay dumating dito sa Earth upang makuha ang pinakahuling pag-aalaga. Nang makitang sabay na naglalakad si James at ang iba pa sa kanya, dumilim ang mukha niya habang nakakuyom ang mga kamao, mga ugat sa braso niya. Anong ibig sabihin nito, James? Malamig niyang sinabi, "Sa tingin mo ba ay pushover ako? Gusto mo bang i-disqualify ako simula pa lang?" Dumating si James sa isang lugar na hindi masyadong kalayuan sa kanya. Hawak ang Divine Sword sa kamay. Sinabi niya na may mahinang ngiti. "Hindi naman. Walang sino man dito ang mahina. Kaya lang, wala akong ideya kung sino ang ita-target. Bukod dito, dahil may 33 makapangyarihang tao rito at isa lamang ang maaaring magwagi. Ang iba ay madi-disqualify. Subukan mo ako. Kung gayon, ang nakakatakot na mamamatay tao na enerhiya ay lumitaw mula sa loob ng katawan ni Kuv at bumuo ng isang hindi nakikitang proteksyon na hadlang na pumipigil sa kanya mula sa panganib. Nang makita ito, napabulala si James. Mukhang nakakatakot ito. Mukhang hindi siya pushover. Ngumiti si Feb ng mahina at sinabing, "Walang mahina dito." Pinagmasdan ni Chusai ang kanyang paligid. Ang mga nakapaligid na nilalang ay hindi kumilos ng walang ingat. Sa halip, sila ay nakatitig sa kanila. Nang makita na sila ay pinagsama-sama, lahat sila ay nais na makipag-alyansa sa iba. Sa sandaling iyon, ang lahat ay naghahanap ng makakasama. Sa magulong arena na ito, sa pamamagitan lamang ng pakikipag-alyansa ay mananatiling huling nakatayo ang isa. Kung hindi, ang isa ay madi-disqualify kaagad. Napagtanto din ni James na marami ng nilalang ang nagsama-sama. Gayunpaman, hindi sila gumawa ng isang hakbang. Sa halip, nag-uusap sila ng pabulong. Bamulong si Chusai. Ito ay hindi maganda. Soon, magkakaalyansa na silang lahat. Tumango si James at sinabing, "Oo, sa tingin ko napakaliit ng team natin. Kailangan nating magkaroon ng mas maraming kakampi." Tanong ni Brielle, "Pero sino? Sino?" "Ha?" Si James ay nasa kawalan. Nakilala lang niya si Lucifer sa mga kalahok. Gayunpaman,
Si Lucifer ang kanyang pangunahing karibal. At hindi mabilang na beses na silang nag-away sa isa't isa. Hindi niya alam ang iba. May mga ilan din na hinamak niya. Si Milo, halimbawa, ay puwersahang kinuha ang kanyang war order sa pamamagitan ng kanyang hindi kapani-paniwalang pisikal na lakas. Nandoon din si Maveth. Natagpuan ni James si Lucifer at ipinarating ang kanyang nais na makipag-alyansa sa kanya. Gulat na napatingin si Lucifer kay James. Nagkaroon na ng ilang kakampi si James. Bakit niya siya isasama sa ganoong sandali? Nang maramdaman ang iniisip ni Lucifer, nakangiting sinabi ni James, "Walang sinuman dito ang mahina." Habang nagsasalita kami, ang iba ay nakikipag-alyansa sa isa't isa. Kung mas marami tayong mga kaalyado, mas mataas ang ating pagkakataong manatiling huling nakatayo. Sa gayon ay makakamit ang sukdulang pag-aalaga. Lahat ay pumunta rito para sa sukdulang pag-aalaga. Naisip ito ni Lucifer at sinabing, "Sige, kakampi ko muna kayo." Dahil ang pakikipag-alyansa kay James ay nagdudulot lamang ng mga benepisyo ni Lucifer. Hindi siya nag-atubili ng matagal. Kaya lang, nagkaroon na ngayon ng karagdagang kakampi si James. Sa ngayon, mayroon siyang 4 na miyembro sa kanyang koponan sina Brielle, Chusai, Feb, at Lucifer. Kasama niya, tiyak na makakarating sila sa huling yugto. Nang makitang hinayla ni James si Lucifer sa gilid niya, dumilim ang mukha ni Kuv. Iyon ay dahil hindi kailanman umalis sina Feb, Brielle, at Chusai at sinusubaybayan siya ng mabuti. Nangangahulugan ito na sinadya siya ni James na atakihin. Lumakad papunta, 1/3. Sa kanya sina Lucifer at James. Nakatuon ang tingin ni James kay Kuv habang nakangiti ito. Hindi ko sinasadyang pantirya ka. Gayunpaman, kailangan nating i-disqualify ang isang tao mula sa arena na ito. Unfortunately, you'll have to be the first one. Pagkasabi nun, inutusan ni James, "Do it." Kaagad, isang malakas na aura ang lumabas mula sa mga katawan ni Brielle, Chusai, at Feb. Malapit nang sumiklab ang isang labanan. Shit! Galit na galit. Isang puting talam na may 2 metro ang haba ang na-material sa kamay ni Kuv. Gamit ang talam sa kamay, tumaas ng husto ang aura ni Kuv. Ang unlethal blade. Nang makita ang gayong kahanga-hangang talam, hindi napigil ang mapabulalas ng karamihan. Ang ilang mga nilalang na nagmamasid sa labanan mula sa malayo ay maaaring makilala ang talam. Ang sandata ng Killing Emperor. Siya ay isang nilalang ng Fatal Realm. Maraming napag-usapan. Ang Lethal Blade ay isang Imperial weapon. Nasanay na si James dito dahil marami na siyang na-encounter na Imperial weapons sa loob ng mahabang panahon. Ang Imperial weapons ay tila naging pamantayan para sa mga prodigy. Mayroon kang death wish. Galit na galit. Itinaas ni Kuv ang kanyang talam at nilaslas. Sa isang iglap, isang talam na libo-libong metro ang haba ang na-material at tumama kay James at sa iba pa. Alam kung gaano kalakas ang talam na ito. Nailagan nila ang pag-atake. Iyon ay dahil hindi mauubos ang kristal sa loob ng kanilang katawan hanggat hindi sila nasusugatan. Iniiwasan nila ang mga pag-atake hanggat maaari. Boom! Nang tumama ang talam sa lupa, yumanig ang lupa. Ang kapangyarihan ng talam ay napakalaki at nagdulot ng malaking pagkawasak. Isang malalim na bitak ang agad na lumitaw sa gitna ng arena. At ang mga bitak ay hindi nagpapakita ng mga palatandaan ng paghinto. Gayunpaman, ang arena na ito ay nakapagtataka. Sa sandaling ito ay nawasak. Ito ay automatikong naibalik ang sarili. Turned Kuv ungol. Hawak ang talam sa kanyang kamay. Sinugod niya si James. Masasabi niyang si James ang core ng team. Hanggat kaya niyang tapusin siya. Kaya niyang lutasin ang kasalukuyang krisis. Pambihira ang bilis niya. Ilang saglit lang ay humarap na siya kay James.
Habang naglalaslas siya gamit ang kanyang talam, itinaas ni James ang Divine Sword. Nagtama ang talam at espada. Nagbanggaan ang dalawang dakilang kapangyarihan. Agad na pinalipad si James. Umikot ang blood energy sa loob ng kanyang katawan. Kasabay nito, ang bubog sa loob ng kanyang katawan ay bahagyang nanginginig. How powerful, hindi napigilan ni James na matigilan. Ang kanyang lakas ay maraming beses na mas malaki kaysa sa dati. Gayunpaman, pinalipad siya ni Kuv, kung hindi dahil sa bubog sa loob ng kanyang katawan na pumihil sa kanya sa mga sugat. Tiyak na bumulwak siya ng isang subo ng dugo. Masyado akong mahina nang hindi gumagamit ng sacrilegious ascension. Huminga ng malalim si James at sumigaw. Kunin natin siya ng sabay-sabay. Dapat ay disqualify muna natin siya. Marami rin ang iba sa arena. Gayunpaman, hindi sila gumawa ng isang hakbang. Pagkatapos ng lahat, isang individual lamang ang maaaring ma-disqualify sa bawat yugto. Dahil inaatake na ni James at ng iba pa si Kuv. Umupo na lang sila sa gilid. Kasabay nito, sinamantala nila ang pagkakataong makipag-alyansa sa iba. Samantala, sabay na umatake sina Chusai, Brielle, Feb, at Lucifer. Lumitaw sila sa paligid ng Kuv at mabangis siyang inatake. Malakas si Kuv. Pagkatapos ng lahat, walang sino man dito ang isang pushover. Gayunpaman, nahaharap sa maraming malalakas na figure. Dahan-dahan siyang nawala sa lupa. Naghintay si James ng angkop na sandali para mag-strike. Hinarap ang isang tulad ni Kuv na nagtataglay ng Imperial Weapon. Hindi siya nagpigil. Mula sa get-go, ginamit niya ang pinakamalakas na sword move at nagpakita sa kanya sa isang iglap. Si Kuv, na kinubkob sa lahat ng panig, ay hindi nakaiwas sa pag-atake ni James sa oras. Kahit na siya ay inaatake. Ang Crep Myrtle Divine Sword ay naging swordlight at tumusok sa kanyang katawan. Ang lilang liwanag pagkatapos ay sumabog sa loob ng katawan ni Kuv. Sa ilalim ng normal na mga pangyayari, si Kuv ay magdaranas ng matinding pinsala. At ang kanyang lakas sa pakikipaglaban ay lubhang nababawasan pagkatapos mabutas ang kanyang katawan. Gayunpaman, dahil mayroong isang kristal sa loob ng kanyang katawan, ang kanyang katawan ay hindi nagtamo ng anumang pinsala. Sa halip, ang antas ng enerhiya ng kristal ay naubos. Sa oras na ang enerhiya ay ganap na maubos, siya ay madi-disqualify. Scram! Umungol si Kuv at iwinagayway ang kanyang talam. Nagmaterialize ang swordlight mula sa loob ng talam. At bawat isa sa kanila ay sumugod patungo kay James habang may dalang napakalaking mapanirang kapangyarihan. Nagmamadaling umatras si James at itinaas ang Divine Sword para harangin ang pag-atake. Kahit na hinaranggan niya ang pag-atake, nanlambot ang braso niya. Dahil hindi niya magawang gamitin ang Divine Sword ng tuloy-tuloy. Halos malaglag niya ang espada sa lupa. Samantala, nagpatawag si Feb ng isang light beam, na tumagos sa katawan ni Kuv. Gayunpaman, halos kaagad, ang kanyang katawan ay bumangon. Hindi na kayanan ni Kuv ang sunod-sunod na pag-atake ng kanyang mga kaaway. Walang pagpipilian si Kuv kundi tumakas. Nagpanik siya. Kung magpapatuloy ito, siya ang unang madi-disqualify. Nagmamadaling sumigaw si Kuv. Ano ba kayong nakatayo dyan? Nanunood ng palabas. Kapag na-disqualify na ako, susunod kayo. Kung ayaw mong ma-disqualify, magsama tayo at i-disqualify sila. Umalangaw-ngaw ang boses sa buong rehiyon. Wala siyang ibang choice kundi hikayatin ang iba na sumama sa kanya. Ito lang ang tanging paraan para lumaban siya kay James. Kung pipiliin ng iba na huwag makialam, madi-disqualify siya sa lalong madaling panahon. Ang kanyang layunin ay upang makuha ang sukdulang probodensya at maging isang emperador. Kung siya ay na-disqualify ngayon, ang tsansa na tumawid siya sa Grand Emperor rank ay magiging maliit.
Ang iba ay lahat ay may suot na malungkot na ekspresyon. May katuturan ang mga salita ni Ku. Gayunpaman, kung sila ay humakbang pasulong ngayon, sila ay agad na aatake. Si James ay hindi nag-iisa. Nasa likod niya ang buong team. Lumakas ang boses ni Ku. Gayunpaman, sa sandaling iyon, walang tumugon o namagitan upang tulungan siya. Walang namagitan para tulungan si Ku dahil hindi pa ngayon ang oras. Lihim na umaasa ang lahat na ma-disqualify ang iba para manatili sila sa arena. Habang sumisigaw si Ku para humingi ng tulong, naglunsad ng panibagong opens iba si James at ang iba pa. Habang hawak ang Imperial Weapon, nakipaglaban siya kay James at sa iba pa. Sa kanyang makapangyarihang pamamaraan ng paglilinang, nagawa niyang pigilan ang kanilang pinagsamang pag-atake. Gayunpaman, ito ay posible lamang sa kristal. Kung wala ang kristal, siya ay dumanas ng matinding pinsala at mawawalan ng kakayahan upang ipagpatuloy ang labanan na kinakaharap laban sa pinagsamang pagsisikap ng 5 malalakas na mandirigma. Hindi alintana, ang kristal sa loob ng kanyang katawan ay kasisimula pa lamang maubos. Si James at ang iba ay nangangailangan ng ilang oras upang tuluyang mawala ang kristal. Mula sa malayo, pinagmamasdan ni Maveth ang laban. Si James ang kanyang pangunahing karibal. Naniniwala siya na tatalikuran siya ni James kapag tinanggal si Ku. Sa panahong iyon, kailangan niyang lumaban sa 5 ng mag-isa. Kung sakaling mangyari iyon, ang kanyang mga pagkakataong manalo ay hindi na umiiral. Pagkatapos ng ilang pagmumuni-muni, naniwala siyang may pangangailangan na sumali sa labanan at tulungan si Ku na harapin si James at ang iba pa. Siya ay miyembro ng Celestial Ant Race, na isa sa 10 Fiends. Dahil sa reputasyon at prestihiyo ng lahi, maraming lahi ang nagnanais na kaibiganin ang Celestial Ant Race. Sa iba pang 32 kalahok, marami sa kanila ang nakilala niya. Gayunpaman, marami sa kanila ang hindi maganda ang pakikitungo niya. Alam niyang walang magbabago sa kabila ng pagsali niya sa laban. Ngayon, kailangan niyang makakuha ng ilan pang mga kaalyado. Sa ngayon, isa lang ang nababagay sa pamantayan. Sa pag-iisip na iyon, ang kanyang katawan ay kumislap, at siya ay nagpakita sa tabi ng isang babae. Ang babae ay mga 25 taong gulang at nakasuot ng pulang damit. Siya ay kaakit-akit at may makapal na makeup. May mga pulang kaliskis din sa mukha niya. Humarap si Maveth sa babae at tinawag siya. Matilde, tumingin sa kanya ang babae at nagtanong. Anong meron? Sabi ni Maveth. Alam mo bang masama ang dugo ko kay James? Ngayong nakipag-alyansa na siya kay Lucifer, sa Gorger, at sa iba pa, tiyak na gagawa sila ng hakbang laban sa akin kapag napag-usapan na si Ku. Pagkatapos, lalabanan nila ang iba. Nang marinig ito, nalaman kaagad ni Matilde Nornala ang nais niyang ipahiwatig. Gusto mo bang makipag-alyansa sa akin? Tumango si Maveth at sinabing, oo. Kakampi ako sa iyo at sabay na tutulungan si Ku. I-disqualify natin si James, Lucifer, the Gorger, at ang iba pa ng sabay. Pagkatapos, sinulyapan niya ang labanan sa malayo at bamulong. Asterisk ang Ku ay hindi isang pushover. Makipagtulungan tayo sa kanya at lipulin ang iba. Sa ganoong paraan, tayo ang makakamtan sa huli. Si Matilde ay hindi isang ordinaryong nilalang. Ang kanyang orihinal na anyo ay isa rin sa 10 primordial fiends. Ang multicolored flame python, isa itong primordial beast na nagtataglay ng napakalaking lakas. Bukod dito, si Matilde mismo ay napakalakas at kinokontrol niya ang isang uri ng natal flame na tinatawag na multicolored flame. Kapag ginamit ang multicolored flame, magkakaroon ng cataclysmic na pagkawasak. Walang nilalang na may katulad na ranggo ang makakalaban sa apoy ng multicolored flame. Pagkatapos ng ilang pagmumuni-muni, tumango si Matilde at sinabing, oo naman,
Pero kaya ba natin silang talunin ng tayong tatlo lang? Walang pag-aalinlangan si Matilde sa pagpasok sa mga alyansa. Kilala na niya si Maveth. At ang kanilang dalawang lahi ay may malapit na relasyon sa isa't isa. Ngayon, ang tanging bagay na inaalala niya ay ang pinagsamang lakas niya. Nina Maveth at Kuv ay hindi kapantay ni James at ng iba pa. Kahit na ma-disqualify nila ang ilan sa kanila sa sobrang swerte. Ang kanilang mga kristal ay maubos ng husto. Hindi ito magiging maganda para sa kanila sa linya. Sabi ni Maveth, sa puntong ito lang ang opsyon. Mag-strike muna tayo at ipagtanggol ang Kuv. Matapos itong pag-isipan, sinabi ni Matilde, sige. Walang ideya si James na habang nilalabanan nila ang Kuv ng buong lakas. Nakagawa na ng desisyon si Maveth at nakipag-alyansa sa layuning ipagtanggol si Kuv. Napapaligiran si Kuv ng mga kaaway. Nag-iisa at walang magawa. Habang kinakaharap ang mga pag-atake ng 5 napakalakas na magsasaka. Ginamit niya ang bawat taktika na mayroon siya. Ginamit pa niya ang pinaka-nakakatakot na signature skill ng Fatal Realm. Ang Lethal Blades Fury. Ang Lethal Blades Fury ay isang signature skill na nilikha ng Fatal Emperor. Ang signature skill na ito ay napakalakas. At kapag pinagsama sa Imperial Weapon, ang Lethal Blade, ang kapangyarihan nito ay lalo pang lumakas. Sa kabilang banda, hindi pa nagagamit ni James at ng iba pa ang kanilang ultimate moves. Hindi nila ginamit ang kanilang pinakamalakas na kakayahan sa pagpirma. Bahagya rin silang nataranta sa mga pag-atake ni Kuv. Gayunpaman, hindi pa sila nasugatan. Samantalang si Kuv ay patuloy na nasugatan. Pagkatapos ng isang round ng labanan, humigit kumulang 1/10 ng kristal sa katawan ni Kuv ang naubos. Ang 10 bahagi ng kristal na ito ay ganap na sumanib sa kanyang pisikal na katawan at sage energy. At ang kanyang pisikal na lakas ay pinahusay. Ang kanyang sage energy ay pinahusay din. Habang lumalaban siya, mas naging matapang siya. Nang mapansin ni James na kahit paulit-ulit na tinamaan ay lumalakas ang aura ni Kuv. Hindi niya maiwasang magulat. Kumonekta siya ng telepathically sa iba at sinabing, hindi na tayo maawa sa kanya. Dapat nating gamitin ngayon ang lahat ng ating lakas upang maalis ang Kuv sa lalong madaling panahon. Dahil ang ginugol na kristal ay na-convert sa kanyang lakas. Mas nauubos ang kanyang kristal. Mas lumalakas ang kanyang lakas. Kung patuloy tayong lalaban ng ganito, lahat tayo ay makakaranas ng pagkaubos ng ating mga kristal. Ito ay lubhang nakapipinsala sa ating mga paparating na laban. Narinig ang boses ni James sa isipan nina Lucifer, Feb, Brielle, at Chusai. Matapos marinig ang mga salita ni James, si Lucifer ang unang kumilos. Gamit ang lahat ng kanyang kapangyarihan. Ipinasok niya ang kanyang super combat form sa isang iglap at dumiretso sa fourth combat form. Ito ay talagang hindi ang kanyang pinakamalakas. Ang fifth combat form ay ang kanyang pinakamataas na kapangyarihan. Gayunpaman, hindi ngayon ang oras upang ipakita ang kanyang buong lakas. Pinigilan niya ang ilan sa kanyang kapangyarihan. Pagkatapos niyang pumasok sa fourth combat form, ang aura sa katawan ni Lucifer ay masyadong nakakatakot. Sa sandaling ito, siya ay tila isang demonyo, mataas at makapangyarihan, na may nakakatakot na aura na nagmumula sa kanyang bidi. Ungol, hindi na rin nagpigil si Chusai. Ungol niya bago nag-transform sa isang lobo. Isa siyang lobo na nababalutan ng puting balahibo. Nakatayo lahat ng balahibo niya. Sa sandaling bumalik siya sa kanyang anyo ng hayop. Napakalakas ng aura ni Chusai. Ang kanyang aura ay ang pagkahari. Isang primordial snow wolf. 7 hindi inasahan ni James na magkakaroon ng napakalakas na tulong sa kanyang tabi. Bukod sa Gorger, mayroon ding primordial snow wolf. Sa 10 primordial fiends, 2 sa kanila ang nasa tabi ni James.
Si Chusai ay isang prinsipe ng Fiend Realm. Ang kanyang ama ay ang Panginoon ng Fiend Realm. Ang Supreme Demon Emperor. Ang Fiend Realm ay isa sa pinakamakapangyarihang mundo. Marami silang Grand Emperors. Ang lahat ng mga powerhouse na ito ay nakaligtas mula pa noong Primordial Age dahil noong Primordial Age, ang Fiend Realm ay nagselyado sa sarili at naiwasan ang malawakang labanan. Parehong ang Celestial Ant Race at ang Multicolored Flame Python ay mula sa Fiend Realm. Kasunod ng pagbabagong anyo ni Chusai sa kanyang orihinal na anyo, nagbago rin si Feb sa kanyang orihinal na anyo. Isang napakalaking Gorger. Hindi rin nagpabe si Brielle. Ginamit niya ang kanyang pinakamakapangyarihang ultimate move. At isang berdeng lotus ang lumitaw sa kanyang ulo. Hindi na nagtago si James at agad na gumamit ng Sacrilegious Ascension. Pumasok siya sa pinakamalakas niyang estado. Dati, nababahala siya na pagkatapos gamitin ang Sacrilegious Ascension. Papasok siya sa panahon ng kahinaan. Ngayon lang niya naalala na kapag nasaktan ang isa, kristal lang ang mauubos. Hindi siya manghina. Ito ang pinakamakapangyarihan nilang estado. Gusto nilang maalis agad si Ku. Maraming powerhouses ang namangha. Sa wakas ay nagsimula na ang labanan sa eliminasyon. Ang 5 sa kanila, si James at ang iba pa, ay nasa kanilang pinakamalakas na estado. Sa ganoong estado, maaari nilang labanan ang sinumang naruroon ng mag-isa. Sa ngayon, lahat silang 5 ay laban sa isang tao. Ang labanan ay nawala ang Pononibik. Habang pinagmamasdan ito ni Ku, lalong lumalim ang kanyang ekspresyon. Isa laban sa 5, wala siyang anumang kalamangan noong una. Ngayon, ang kanyang mga kalaban ay hindi na nagpapakita ng awa at lahat ay pumasok sa kanilang pinakamalakas na estado. Ang susunod na yugto ay talagang ang pinakamapaghamong para sa kanya. Habang kinakaharap niya ang 5 hindi kapani-paniwalang makapangyarihang mga individual na ito, may bakas ng kawalan ng pag-asa sa kanyang puso. Gayunpaman, hindi niya sinisisi ang sinuman. Sinisisi lang niya ang kanyang sarili sa kanyang malas. Kung hindi siya target ni James ng maaga, sa lakas niya, siguradong aabant siya hanggang dulo. Haha, tawa siya ng tawa habang nanag sa kanya ang galit niya. Gusto mo akong alisin? Babayaran din kita ng mabigat na presyo. Umalangaw-ngaw ang boses ni Ku. Ang kanyang dagandong ay umalangaw-ngaw sa buong arena na parang kulog. Nakakabinging malakas ito, at ang panginginig ng boses ay nagpamanhid sa eardrum ng maraming buhay na nilalang. Atake ng sabay-sabay. Umalangaw-ngaw ang boses ni James. Eliminate him as soon as possible para makamove on na tayo sa next target. Kasunod ng tunog ng boses ni James, ang ilan pang mga kilalang tao ay sabay na lumapit kay Ku. Ku, tutulungan kita. Sa eksaktong sandaling ito, isang boses ang dumating. Habang umalangaw-ngaw ang boses, lumitaw ang isang silhouette sa harap ni Ku sa larangan ng digmaan. Nang makita ni Ku na si Maveth iyon ay agad na sumili ang ngiti sa kanyang mukha. Sabi niya, nanginginig, Maveth Emmet, ikaw ba yan? Siya at si Maveth ay ganap na estranghero. Hindi pa sila nagkikita noon at hindi nag-cross ang landas. Medyo naguguluhan siya kung bakit tutulungan siya ni Maveth sa partikular na oras na ito. Sa sandaling ito, nagpakita rin si Matilde sa larangan ng digmaan. Sa harap ng Ku, sumulyap siya sa kanya. Pagkatapos ay kay Maveth, at tinawag, Maveth. Sa panunood nito, bahagyang natigilan si James at ang iba pa. Tumingin si Maveth kay Ku. Ngumiti ng mahina, at sinabing, masyado nang lumayo si James. Ang brat, nakipagtali siya sa ilang kaalyado na may balak na palayasin ka. Tama ang sinabi mo. Pagkatapos kanyang alisin, susunod ang iba pang nilalang. Sa ngayon, magtutulungan lang kami para maalis muna si James at ang iba pa. Alam ni Maveth na kahit magkatrabaho silang tatlo,
magiging mahirap pa rin ang pakikitungo sa iba pang 5. Kasama na si James. Sa puntong ito, nais niyang magpatala ng higit pang mga powerhouse. Kung makakasama pa siya ng 2, magiging 5 laban sa 5. At magkakaroon sila ng malaking tsansa na magtagumpay. Tumingin si Maveth sa nakapalibot na mga buhay na nilalang na nanatiling hindi kumikibo at malakas na sinabi. Lahat, hindi ka pa rin ba kikilos sa puntong ito? Napakaraming tao na ang nakatali ni James. Kung hindi muna tayo mag-strike at paksain muna ang mga ito. Dahan-dahan kanya sa susunod. Umalangaw-ngaw ang boses ni Maveth. Alam ito ng mga nabubuhay na nilalang na naruroon. Gayunpaman, nagsimula ang labanan. Lahat sila ay may mga plano sa isip. Nais nilang maghintay na maalis muna ang iba. Pagkatapos ay maupo at umani ng mga benepisyo. Kahit na patuloy na alisin ni James ang iba, ang kanyang kristal ay mauubos. Ito ay magiging kapaki-pakinabang sa kanila. Umalangaw-ngaw ang boses ni Maveth. Ngunit walang buhay na nilalang ang humakbang. Isali mo ako. Isang boses ang umalangaw-ngaw. Maraming buhay na nilalang ang lumingon sa direksyon ng boses. Dahan-daang lumabas ang isang lalaki. Nakasuot siya ng itim na roba. Bakas sa mukha niya ang malamig at hiwalay na ekspresyon. Yorick, bakit siya nakikisali ngayon? Nang makita nila ang buhay na nilalang na naglalakad palabas. Maraming buhay na nilalang ang nagulat. Umakyat si Yorick at hindi nagtagal ay lumitaw sa larangan ng digmaan. Sa harap ni Maveth, tumingin siya sa kanya, nagbigay ng mahinang ngiti, at sinabing, sang-ayon ako sa sinabi mo. Ngayon, maaari lang tayong magkapit kamay sa ngayon at sirain si James at ang iba pa. Hindi ka pani-paniwalang gamaan ang loob ni Kuv nang makita ang napakaraming kilalang individual na sumulong. Kasabay nito ang paglakas ng galit sa kanyang puso. Hinigpitan niya ang pagkakahawak sa lethal blade. Makikita sa kanyang ekspresyon ang kanyang pagpatay na layunin. Si James at ang iba ay mukhang solemn na. Si Brielle ay kumonekta sa telepathically kay James at sinabing, James, hindi na ito matutuloy. Kung magpapatuloy ito, tiyak na mas maraming matitinding individual ang sasama sa mga kalaban. Ito ay lubhang nakapipinsala sa atin. Natural. Alam ito ni James. Wala nang pagkakataon na dapat ibigay sa kanila. Kung sila ay bibigyan ng mas maraming oras, tiyak na sila ay lubod sa mas makapangyarihang mga individual. Sa kasong iyon, sila ay magiging napaka-passive. Sisingilan. Umalangaw-ngaw ang boses ni James. Matapos marinig ang kanyang boses, sabay-sabay na tumama sina Brielle, Feb, Chusai, at Lucifer. Sa sandaling ito, tila magkaugnay ang kanilang mga puso. Mukhang pareho sila ng ideya, na huwag pansinin sina Maveth, Matilde, at Yorick at dumiretso sa Kuv. Si James ang unang hamampas. Habang hawak ang Crepe Myrtle Divine Sword, humakbang siya pasulong. Sa sandaling siya ay humakbang. Ang kanyang katawan ay nawala mula sa orihinal na lokasyon nito. At maraming mga anino ang lumitaw sa itaas ng arena sa hangin. Ang bawat anino ay nagmumula sa isang malakas na puwersa. Bago pa makapag-react si Kuv, hindi mabilang na mga anino ang nagtagpo sa kanyang harapan. Nang mag-overlap ang maraming anino, lumitaw ang isang purple sword. At lumitaw ang isang purple na sword light. Itinaas ni Kuv ang lethal blade bilang depensa. Klang! Agad, isang malakas na puwersa ang tumama sa lethal blade sa kanyang kamay. Namanhid ang braso ni Kuv. Nawala ang mahigpit na pagkakahawak niya sa lethal blade na hawak niya saglit. At bumagsak ito sa lupa. Sa puntong ito, ang sword light ay tumama sa kanya at agad na tumusok sa kanyang katawan. Pagkatapos ay sumabog ito sa loob niya. Gayunpaman, hindi nasaktan si Kuv dahil ang pinsala ay hinigop ng kristal sa loob ng kanyang katawan. Sa panahong ito, muling lumitaw sa kanyang kamay ang lethal blade, na nahulog sa lupa.
Sa sobrang lakas, ibinaba niya ang lethal blade sa kanyang kamay. Isang pabilog na swordlight ang nabuo at dumiretso kay James, na humahampas sa kanya. Mabilis na umiwas si James. Madaling nakaiwas sa atakeng ito. Sa eksaktong sandaling ito, dumating si Lucifer. Ang Imperial weapon sa kanyang kamay ay hinampas muli si Kuv. Nang matamaan siya, isang berdeng lotus ang tumawid. Ang berdeng lotus ay nagbuga ng berdeng ilaw na nagpapaliwanag sa buong kalangitan. Mula sa langit, isang berdeng ilaw ang bumaba. Nabom-alot kay Kuv. Lumitaw ang mga bitek sa pisikal na katawan ni Kuv. Ang mga bitek ay gumaling sa sandaling lumitaw ang mga ito. Sina Feb at Chusai ay nagsimula na ring maglunsad ng mabangis na pag-atake ng magkasabay. Sa loob ng ilang segundo, isang barrage ng pag-atake ang inilunsad. Ang 10 Primordial Fiends ay ang 10 behemoth ng Fiend Realm noong Primordial Age. Ang lahat ng 10 Fiend na ito ay nasa Grand Emperor rank at kilala noong Primordial Age. Hindi kailanman natukoy kung sino ang pinakamalakas at kung sino ang pinakamahina sa 10 Fiends. Ang dahilan nito ay, habang silang lahat ay mula sa Primordial Age, hindi sila lahat ay kabilang sa parehong yugto ng panahon. Sa kanila, ang mga Gorgers ang unang lumitaw. Sila ay lumitaw sa simula ng Primordial Age. Sa kabaligtaran, ang karamihan sa iba ay lumitaw sa ibang pagkakataon. Sa ngayon, 4 sa 10 Fiends ang lumitaw. Ang mga nabubuhay, 2/3, na nilalang na naruroon ay lahat ay sabik na malaman kung alin sa 4 na mabangis na hayop na ito ang pinakamalakas. Sa pagdagdag ni Maveth, Matilde, at Yorick sa labanan, lumaki ang panig ni Kuv sa 4. Samantala, 5 ang nasa side ni James. Bawat isa ay haharapin natin ang isa. Agad na gumawa ng combat analysis si James at mabilis na sinabi, Brielle, huwag muna sa laban pansamantala. Magmamasid ka sa gilid. Pumasok at tulungan ang sinumang nasa panganib. Sa labanang ito, layon naming manatiling walang pinsala at maiwasang maubos ang mga kristal sa aming mga katawan. Ipaubaya sa akin ang Celestial Ant. Mariing sabi ni Feb. Ang pisikal na katawan ng isang Celestial Ant ay sinasabing walang kapantay. Gusto kong makita kung ganoon kalakas talaga. Agad na pinaalalahanan siya ni James. Mag-ingat ka. Ang Celestial Ant ay hindi ganoon kadali. Kanina pa inaway ni James si Maveth. Alam na alam niya kung gaano siya katikot. Gayunpaman, malamig na nanunuya si Feb at sinabing, mababa ba ang tingin mo sa akin? Pagkatapos niyang sabihin iyon ay ibinuka niya ang kanyang malaking bibig. Sa kanyang bibig, isang napakalakas na puwersa ang nagpakita at sumugod kay Maveth. Tumawa si Chusai at sinabi, kung ganoon, ipaubaya mo sa akin ang multicolored flame python. Nagkibit balikat si Lucifer at sinabing, kung gayon, haharapin ko si Yorick. Bahagyang ngumiti si James at sinabing, pinili mo silang lahat, kaya isang pagpipilian lang ang natitira sa akin. Napako ang tingin ni James kay Kuv. Sa sandaling ito, sa arena, sumiklab na ang isang matinding labanan. Maraming mga kilalang tao ang nagsimulang lumaban ng mabangis. Ang pinsala mula sa labanan ay patuloy na lumitaw sa arena at patuloy na inaayos. Nakatutok ang tingin ni Kuv kay James. Hinawakan niya ang lethal blade sa kanyang kamay. Ang kanyang mukha ay madilim at nananakot. Sinabi niya, binibigkas ang bawat salita. James, sa 1-to-1 fight, wala kang pag-asa na manalo. Talaga, ngumiti ng mapait si James. Nasa pinakamalakas niyang estado ngayon. O mamatay, Kuv umuungal. Habang umaalingaw ang kanyang dagandong. Tumindig ang kanyang mahabang buhok. At isang nakakatakot na aura ang lumabas sa kanyang katawan. Tumalon siya sa himpapawid. Umusbong sa taas na 100 metro sa kalagitnaan ng hangin. Ang kagalitan ni Lethal Blade.
Itinaas niya ang lethal blade sa kanyang kamay. Naging makinang ang lethal blade. Naglalabas ng sunod-sunod na sinag ng sword light. Ang bawat sword light ay nagtataglay ng puwersa upang paksain ang lahat. Si James ay nang-ahas na huwag maging pabaya. Batid niya na ito ay isang labanan ng pagkaubos ng kristal. Kung magagawa niya, susubukan niyang manatiling hindi nasaktan sa laban. Sa sandaling ito, itinuon niya ang kanyang isip. At isang napakalaking infinity steel ang lumitaw sa kanyang harapan, na humaharang sa mga sword lights na tumatama. Isa-dalawa, sa isang iglap, 108 infinity steles ang lumitaw. Matapos lumitaw ang infinity steles, bumuo sila ng isang pormasayon at pinalibutan siya. Napakalakas ng puwersa ng Lethal Blade's Fury. Isa itong signature skill na nilikha ng Fatal Emperor. Ang kapangyarihan nito ay hindi mas mababa sa mga pamamaraan ng espada ni James. Kung hindi niya ginamit ang Infinity Steles, siguradong makikita ang suot ng kristal ni James pagkatapos siyang hampasin. Gayunpaman, ang Cove ay lumitaw na medyo mas masahol pa sa pagsusuot. Pagkulong, ikot ng panahon. Habang ginagamit niya ang Infinity Steel, gumamit din si James ng Curse Magic. Agad niyang kinulong si Cove. Gayunpaman, ang lakas ni Cove ay napakalakas. Sa pagkaunawa ni James sa Curse Magic, hindi pa rin niya ito makonfine ng tuluyan. Sa isang iglap, nagawa niyang makalaya mula sa confinement at sa cycle of time supernatural powers at tumigil sa pagtanda. Gayunpaman, sa eksaktong sandaling ito, ginamit ni James ang kanyang pinakamakapangyarihang sword move. Ang Samadhi Sword Intent, isang sword energy na may walang kapantay na sword intent ang bumungad at diretsyong tumusok sa katawan ni Cove. Gayunpaman, umatake si Cove bilang tugon. Hinampas ang Infinity Steel gamit ang nakakatakot na sword light. Bagamat hinaharangan ng Infinity Steel ang pinsala, ang kristal sa katawan ni James ay nagpapakita ng kaunting pagkasira. Ang munting suot na ito ay agad na napalitan ng isang kakilakilabot na puwersa at bumaon sa katawan ni James. Sumanib ito sa kanyang sage energy at sumanib sa kanyang pisikal na katawan. Nagpakawala si Cove ng dagandong sa galit. Hindi naman sa hindi siya makapangyarihan. Talagang napakalakas niya. Gayunpaman, mayroon si James ng Infinity Steel at marami pang ibang trick. Pakiramdam niya ay hindi niya magagamit ang kanyang lakas. Sa kasalukuyan, kalahati ng kanyang kristal ay natupok na. Sa bilis na ito, siya ay matatalo sa lalong madaling panahon. Gayunpaman, kaharap si James, wala siyang magawa. Sa ngayon, gusto niyang umikot kay James at makipagtulungan muna sa iba pang mga nilalang para maalis ang iba. Mukhang nakita ni James ang kanyang mga iniisip. Pagkulong, sa sandaling lumipat siya, ginamit ni James ang confinement. Bagamat ilang segundo lang siya ay makulong. Sapat na ang mga iyon para kay James. Swordsmanship of Destruction. Isang malakas na hangarin sa pagpatay ang nagmula sa loob ng katawan ni James. Kumalat sa buong katawan niya ang pamatay na hangarin at tumalsik sa hangin. Pagkatapos, ang hangarin na pumatay ay sumanib sa espada. Whoosh! Isang sinag ng sword energy ang naganap. Agad na tinamaan ng sword energy si Cove at tumagos sa kanyang katawan. Kasunod ng pag-atakeng ito, ang kristal sa katawan ni Cove ay muling naubos ng husto. Matapos ang nag-iisang pag-atake ng espada, halos 1/10 ng kanyang kristal ay agad na naubos. Arg! Damn it! Galit na umungol si Cove. Tumalikod siya at ibinato ang kanyang espada. Gayunpaman, ang pag-atakeng ito ay dumapo sa Infinity Steel. Si James ay hindi nakaranas ng anumang pinsala. Si James ay nakikipaglaban sa Cove. Nadama ni Cove na hindi niya magagamit ang kanyang lakas at ganap siyang nasa ilalim ni James. Control. Dati, kapag isa laban sa 5,
Ang kanyang kristal ay naubos na. Ngayon, pagkatapos ng isa pang round ng labanan, ang kanyang kristal ay mas naubos. Ito ay mas mababa sa 1/10 ng kanyang enerhiya. Lahat ng naunang enerhiya ay isinama sa kanyang katawan. Ang kanyang lakas ay tumaas ng husto. Sa kabila nito, hindi niya nagawang saktan si James. Hindi niya maubos ang kristal ni James. Arg! Patuloy na umungal si Kuv dahil sa galit. Ang kanyang dagandong ay patuloy na umalangaw-ngaw. Nang makita ito, maraming nabubuhay na nilalang ang kumunat ang kanilang noo. Nagpakita si Kuv ng napakalaking lakas. Hindi siya mas mahina kaysa sa sinumang naruroon. Gayunpaman, nang harapin niya si James, nabawasan siya sa isang miserableng estado. Lahat sila ay nag-iisip kung ano ang gagawin kung sila ang personal ni James. Mga kalaban, sa loob ng maikling panahon, ang mga buhay na nilalang na nanunood ng labanan ay nagsimulang magkaroon ng lahat ng uri ng mga ideya. Dapat ba tayong mag-atake ng sama-sama at lipulin si James at ang kaunting mga kalaban na ito? Ang mga kilalang tao ay nakikipag-usap sa isa't isa. Ang makapangyarihang mga figure na ito ay nagmula sa buong universo. Hindi nila kilala ang isa't isa noong una. Ngayong ang iba ay nakikipag-usap sa kanila sa pamamagitan ng telepatiko. Lahat sila ay lihim na nangangamba. Wala silang ideya kung ano ang iniisip ng isa't isa. Kung sila ay day-in, ito ay magiging mahirap. Kuv, tulungan kita. Isang boses ang umalangaw-ngaw. Kaagad pagkatapos noon, isang lalaki ang lumipad at lumitaw sa harap ni Kuv. Ang lalaki ay 170 sentimetro ang taas. Nakasuot siya ng gintong robe at medyo gwapo. Sa sandaling lumitaw siya, maraming kilalang tao ang nakakilala sa kanya. Ang isang buhay na nilalang mula sa Otharsh realm ay lumitaw. Kapag ang isang Otharsh body ay umatake, ito ay walang kapantay. Ang katawan ng Otharka, ito ay isang pisikal na katawan na mas malakas kaysa sa isang celestial ant. Ito ay nagiging kawili-wili. Nang lumitaw ang lalaki, nakilala siya. Siya ay isang kilalang tao. Isang kababalaghan mula sa Otharsh realm. Kahit na siya ay tao, mayroon siyang Otharsh body, na bihira kahit noong primordial age. Nang makita ni James ang taong lumitaw, hindi niya maiwasang mabigla. Sa puntong ito, may sumusulong pa rin upang tulungan si Kuv. May death wish ba sila? Sinong nandyan? Give me your name. Umalangaw-ngaw ang boses ni James. Sinamantala ni James ang pagkakataon at mabilis na hinampas si Kuv. Ginamit ni Kuv ang kanyang pinakamakapangyarihang mga estratehiya. Gayunpaman, nang harapin niya si James, inatake siya hanggang sa hindi na siya makabawi. Kahit nagamit na ang kanyang kristal at tumaas ng husto ang kanyang lakas, wala siyang magawa habang kinakalaban si James. Sa arena na ito, patuloy na pumuputok ang mga scrimmage. Among them, James' battle was 8 rounds ang. Sa mga sumunod na laban, si Kuv ay patuloy na tumama, at ang kanyang kristal ay patuloy na naubos. Sa isang kisap mata, ang matinding labanan ay tumagal ng 1 oras. Pagkatapos ng 1 oras, ang arena ay napuno ng sword shadows. Maraming anino ang nagsanib at agad na nabuo ang isang tao. Sa sandaling lumitaw si James, ang Crep Myrtle Divine Sword sa kanyang kamay ay nagpakawala ng isang lubhang nakakatakot na puwersa. Ang puwersang ito ay lumipas na parang isang alon ng enerhiya. Direktang umaatake sa katawan ni Kuv. Ang katawan ni Kuv ay pinalipad pabalik. Nang siya ay pinalipad, ang kanyang katawan ay nawala sa arena. Sa sandaling ito, nagbago ang arena. Ang eksena sa harap ng lahat ay unti-unting naglaho at muling lumitaw sa susunod na arena. Lumabas din si Ahalo sa gitna ng arena. Ano? Natanggal ba si Oev? Ito na ba ang pangalawang antas ng arena? Ang mga nakapaligid na buhay na nilalang ay nataranta habang nakatingin sila sa bagong arena. Sina Lucifer, Feb,
Chusay. At ang iba pa ay nakikibahagi sa matinding labanan. Ngayon ay huminto na sila. Very good. Dumating ang isang boses. Habang umalangaw-ngaw ang boses, muling lumitaw ang guardian sa arena. Habang tinitingnan niya ang natitirang 32 buhay na nilalang sa arena. Nakangiti niyang sinabi, "Not bad. Hindi ko inasahan na may isang buhay na nilalang na maaalis sa ganoong kaikling panahon. Akala ko matatagalan pa." Lubusang gamaan ang pakiramdam ni James pagkatapos na maalis si Kuv. Pagkatapos ng isang mahaba at matinding labanan. Sa wakas ay inalis nila ang isang individual. Bukod doon, ang kanyang kristal ay halos hindi nabawasan sa panahon ng labanan hanggang sa puntong ito. Hindi siya umalis sa kanyang combat state at sa halip ay naghintay na magsalita ang guardian. Sigurado siyang lumitaw ang tagapangalaga dahil may sasabihin siya. Sa pagtingin sa natitirang 32 buhay na nilalang, itinuro ng tagapangalaga ang gintong halo sa gitna ng arena at sinabi, "Nakikita mo ba itong halo? Kung ipasok mo ito, maaari mong baliwalain ang anumang pinsala. Bukod pa riyan, maibabalik ang iyong kristal." Nang marinig nila iyon, maraming buhay na nilalang ang naintriga. Kaya, maaari nilang baliwalain ang anumang pinsala at mabawi din ang kanilang mga naubos na kristal. Dati, sina Feb, Lucifer, Chusay, Brielle, at ang iba pa ay nakaranas ng matinding labanan. Sa isang sagupaan sa pagitan ng mga powerhouse. Hindi may iwasang masaktan sila at ang kanilang mga kristal ay nagpapakita ng mga palatandaan ng pagkaubos. Bagamat may kaunting pagkaubos, mayroon pa ring pagkaubos. Nagawa na nilang ibalik ang kanilang mga kristal. Ito ay magandang balita. Nagpatuloy ang tagapangalaga. Marami pang function ang available sa mga sumusunod na arena. Sa kabila ng mga intervention ni Maveth, Matilde, Yorick, at Will Valor, hindi nagawang ipagtanggol ng ilang kilalang tao si Kuv. Ngayon, inalis na ang Kuv. Ang arena ay umunlad din sa ikalawang antas. Pagkatapos ng isang round ng labanan, ang kanilang mga kristal ay lahat ay nagpakita ng mga palatandaan ng pagkaubos. Kahit na ang pagkaubos ay hindi matindi. Sa bilis na ito, sila ay aalisin sa lalong madaling panahon. Ano ang dapat nating gawin? Napatingin si Maveth sa center area. Napansin niyang pumasok si Lucifer sa halo at sinimulang ibalik ang kanyang naubos na kristal. Aniya, as matters stand, we can't give them a chance to take a breather. Kapag ang kanilang mga kristal ay ganap na naibalik, tayo ang magdurusa habang nagpapatuloy ang labanan. Nagdilim ang mukha ni Yorick. Aniya, so, ano pa ang hinihintay natin? Sige na kunin na natin. Tumango si Matilde at sinabing, "Ma'am, samang-ayon din ako." Habang si Lucifer ay nasa halo at hindi makaalis. Mayroon silang isang hindi gaanong malakas na kakampi. Samantalahin natin ito at sama-sama tayong umatake. Sinulyapan ni Will Valor si James at ang iba pa at sinabing, "Para sa akin ang babaeng iyon ang pinakamahina. Magtulungan tayo at sabay tayong atakihin. Aalisin natin siya sa ikalawang antas." Ilang makapangyarihang tao ang nagtipon at tinalakay ang mga countermeasure. Ang ibang mga buhay na nilalang ay kailangan pang kumilos dahil wala pa sila sa agarang panganib. Lahat sila ay tumataya sa kanilang kapalaran. Sa pag-aakalang hindi sila sasalakayin ni James at ng iba pa pansamantala silang ligtas. Sa ngayon, ginagawa nila ang lahat para makaiwas sa away. Samantala, si James at ang iba ay nakatayo sa paligid ng halo. Sinabi ni James sa mahinang boses. Sa hitsura nila, malapit na silang umatake. Kung tama ang hula ko, makikipagtulungan sila at sasalakayin ang isa sa atin na may layuning alisin muna ang taong iyon. Pagkasabi niya noon ay napatingin siya kay Brielle. Ang ipinakitang lakas ni Brielle ang pinakamahina sa laban sa ngayon. Kung ako si Yorick at ang iba,
Pipiliin kong hampasin si Brielle. Bahagyang kumunat ang noo ni Brielle at sinabing, kaya ko pa ring hawakan ang isa sa kanila. Ngunit kung ako ang laban sa ilan, wala akong pagkakataong manalo. Malapit na akong ma-eliminate. Tumingin si James kay Lucifer, na nasa halo, at nagtanong, kumusta ang pagpapanumbalik? Marahang umiling si Lucifer at sinabing, napakabagal nitong pagbabalik. Halos wala ng paggaling. Dahil sa estado ng pagkaubos ng aking kristal, aabutin ng higit sa 1 buwan upang ganap itong maibalik. After giving it some thought, James said, since that's the case, huwag mo nang i-restore. Lumabas ka muna at papasukin si Brielle sa loob. Maaaring baliwalain ng isa ang anumang pinsala kapag sila ay nasa halo. Hanggat hindi sila lumalabas pagkatapos pumasok sa loob, hindi sila masasaktan. Nangangahulugan iyon na kung hindi sila makalabas sa antas na ito, maaari silang patuloy na umabant sa susunod na antas ng arena. Agad na tumayo si Lucifer at lumabas ng halo. Brielle, go lang, sabi ni James. Alam ni Brielle na kumikilos si James para sa ikabubuti niya. Hindi siya nagdalawang isip at humakbang papasok sa halo. Napatingin si James kay Yorick at sa iba pang makapangyarihang figure sa di kalayuan. Pagkaraan ng ilang sandali, sinabi niya, hindi ko nilabanan ang multicolored flame python o Willvalor. Ngunit kinalaban ko sina Yorick at Maveth. Sa sitwasyon ngayon, parang si Yorick ang pinakamahina. Tumango si Lucifer at sinabing, siya nga. Nakalaban niya si Yorick at batid niya ang kanyang lakas. Hindi siya partikular na makapangyarihan. Pinagmasdan ni Maveth ang kanyang paligid. Ang kanyang tingin ay namamayagpag sa bawat buhay na nilalang bago tumira sa isang hindi pamilyar na lalaki. He said nonchalantly, hindi alam ang pangalan ng taong ito. Wala akong ideya kung saan siya nanggaling. Mukha siyang pushover. Siya ang isa. Kung gayon, sabay-sabay na pag-atake. Matapos makumpirma ang kanilang target, mabilis na kumilos si Maveth at ang iba pang mga kilalang tao. Tila mga 20 taong gulang na ang taong pinupuntirya. Nakasuot siya ng kulay abong damit at katamtaman ng hitsura. Parang may naramdaman siya, bago niya napagtanto ang nangyayari. Maraming makapangyarihang tao ang sumugod sa kanya. Nagbago ang ekspresyon niya. Ang taong ito ay hindi isang tipikal na magsasaka. Siya ay mula sa isang makapangyarihang mundo sa universo, na tinatawag na Stellar Realm. Siya ay isang Stellar Folk, at hawak niya ang kapangyarihan ng walang katapusang mabituing kalangitan. Originally, siya ay nanunood ng away sa amusement mula sa anino. Hindi niya inasahan na siya ay nasa panganib na. Sa isang iglap, isang napakalakas na puwersa ang sumabog mula sa loob ng kanyang katawan. Nang sasalakayin na ni James at ng iba si Yorick, sinaktan na ng partido ni Yorick ang isa pang buhay na nilalang. Si James at ang iba ay hindi rin nagmamadali at nanood ng aksyon sa center area. Napangiti ng mahina si James at sinabing, huwag tayong magmadali at sa halip ay maghintay ng ilang sandali. Parehong Chusai at Feb ay naging kanilang orihinal na anyo. Bumalik din sa normal si Lucifer. Itinigil din ni James ang iba't ibang supernatural powers na nagpahusay sa kanyang lakas. Nakaupo sila sa posisyong lotus, malapit sa halo sa gitna, at nagsimulang manood ng may kasiyahan. Si Maveth, Matilde, Yorick, at Willvalor ay napakalakas. Sa kasalukuyan, maraming kakila-kilabot na numero ang nagtutulungan upang harapin ang isang individual. Gaano man kalakas ang Stellar Folk, mas marami siya. Siya ay inatake hanggang sa wala na siyang lakas na gumanti. At siya ay patuloy na nasugatan. Anuman, kahit na 4 laban sa isa. Ang labanan ay tumagal ng higit sa 3 oras. Pagkatapos ng 3 oras, natapos ang labanan. Ang Stellar Folk ay inalis. Ang arena ay muling nagbago at umakyat sa ikatlong antas.
Dalawang halos ang lumitaw sa ikatlong antas ng arena. Ang isa ay ginto, na matatagpuan sa gitnang lugar, habang ang isa ay puti at nasa isang sulok. Sa sandaling lumitaw sila sa ikatlong arena. Si James at ang iba pa ay tumakbo para sa halos dahil pamilyar sila sa mga pakinabang ng halo mula sa ikalawang antas. Kung sinasakop nila ang halos, sila ay nasa isang hindi magagapi na posisyon. Ang iba ay sumugod patungo sa halo sa gitnang lugar. Si James, sa kabilang ulo, ay mabilis na sumugod sa puting halo sa sulok. Sa panahong ito, maraming iba pang nabubuhay na nilalang ang sumisingil sa puting halo sa sulok. Agad na pumasok si James sa kanyang pinakamakapangyarihang estado. At ang Crep Myrtle Divine Sword sa kanyang kamay ay bumuo ng makapangyarihang sword energy. Sumambulat ang sword energy at itinaboy ang malalakas na cultivator na ito pabalik. Agad na pumasok ang kanyang katawan sa puting halo. Sa sandaling pumasok siya sa puting halo, naramdaman niya na mayroong isang malakas na puwersa sa loob ng puting halo. Ang puwersang ito ay tumagos sa kanyang buong katawan. Sa isang segundo, ang kanyang lakas ay tumaas ng husto. Ano? Nagulat si James. Ipinapalagay niya na ang puting halo ay kapareho ng gintong halo. Ngayon, lumalabas na magkaiba sila. Pagkatapos pumasok sa puting halo, ang lakas ng isang tao ay mapapalakas ng malaki. Pagkapasok ni James sa puting halo, lumakas ang kanyang lakas. Ilang sandali pa ay pinakiramdaman niya ito ng mabuti. Ang kanyang lakas ay tumaas ng halos isang ranggo. Pagkatapos nito, nawala ang puting halo. Sa sandaling ito, lumitaw ang tagapangalaga sa ikatlong antas ng arena. Kasunod ng paglitaw ng ikatlong antas ng arena, pansamantalang tumigil ang labanan. Lumitaw ang guardian sa harap ng lahat. Tumingin siya sa kinatatayuan ni James. Ngumiti, at sinabing, "A halo will appear at this level." Pagkatapos mong makapasok sa halo, pansamantalang tataas ang iyong lakas. Ang pagtaas ay hindi gaanong tungkol lamang sa isang ranggo. Nang marinig nila iyon, maraming nabubuhay na nilalang ang tumitig kay James. Lahat sila ay namangha. Si James ay nakakatakot na. Ngayon na ang kanyang lakas ay nadagdagan ng isang ranggo. Paano nila siya lalabanan? Tila nakita ng tagapangalaga kung ano ang iniisip ng mga nabubuhay na nilalang at nakangiting sinabi. Ang pagtaas ng lakas na ito ay pansamantala lamang. Hindi ito tumatagal ng napakatagal. Kapag natapos na ang tagal, ang halo na nagpapataas ng lakas ng isang tao ay lilito sa isang sulok sa arena ng random. Maraming buhay na nilalang sa wakas ang nakaramdam ng ginhawa nang marinig nila iyon. Tiningnan ng tagapangalaga ang natitirang mga buhay na nilalang sa arena at sinabi. Ang 33 antas ng arena na ito ay kumakatawan sa 33 antas ng langit sa sinaunang panahon ng hukuman sa langit. Ang Ancient Heavenly Court Age ay isang napakatalino na panahon. Sa panahong ito, maraming mga mabibigat na magsasaka. Ang mga kakilakilabot na magsasaka na ito ay bumuo ng lahat ng mga kasanayan sa lagda na naalala sa loob ng mahabang panahon. Gayunpaman, natapos ang Ancient Heavenly Court Age para sa iba't ibang dahilan, na nagresulta sa pagkawala ng mga kasanayang ito sa pagpirma, at hindi sa 33 antas ng arena. Lilito din ang ilang mga nawawalang kasanayan sa lagda. Siyempre, wala naman sa mga naunang level ng arena. Kung gusto mong makuha ang mga kasanayang ito sa pagpirma, dapat kang umunlad sa mga susunod na antas. Ang mga salita ng tagapangalaga ay nakaintriga sa mga nabubuhay na nilalang sa arena. Patuloy na umalangaw ang kanyang tawa. Siyempre, itong mga signature skills na nabanggit ko, at least, naiwan ng Grand Emperors. Kilala sila kahit noong panahon ng sinaunang hukuman sa langit. Good luck sa lahat. Naglaho ang boses ng tagapangalaga. Gayon din siya mula sa arena. Mabilis na tinungo ni James ang gitnang lugar. Nakapasok na si Brielle sa gintong halo sa gitna.
James, bumuti na ba ang lakas mo? Tanong ni Chusay. Tumango si James at sinabing, medyo nag-improve ito. Sa kasalukuyan, nararamdaman ni James ang malakas na puwersa na nakapaloob sa kanyang katawan. Pakiramdam niya ay kaya niyang labanan ang 5 kalaban mag-isa. Iniskan ni Feb ang kanyang paligid at sinabing, stop wasting time. Mag-strike muna tayo at alisin ang isang tao. Tinanggal nila ang isa. At ngayon na natin. Napatingin si James kay Maveth at sa iba pang buhay na nilalang sa malapit. Habang nakatingin siya, bahagyang napaatras si Maveth at ang iba pang mga nilalang. Alam nilang bumuti ang lakas ni James. Mas malakas na ngayon si James kaysa dati. Hindi siya dapat gawing trifle. Ngumiti ng mapait si James. Pinagmasdan niya ang paligid. Sa ikalawang antas ng arena, sinalakay ni Maveth at ng iba pang mga nilalang ang isang stellar folk. Dahil dito, ang mga nabubuhay na nilalang na naiwang nag-iisa at walang kakampi ay pawang nagmamadaling magtipon ng mga kakampi. Siya, biglang tinuro ni James ang isang lalaki.